Okay, muli pong bumabati ang inyong lingkod, Ka Jerry Geronimo. Buenos dias to all kabayan. At maayong adlaw kaninyo tanan. Yan, may Bisaya pa ho, kabayan ko. Masaya tayo po kabayan. At kahit na po medyo malungkot ang ating pong kapaligiran, dahil lang po sa hirap na ating pong nararanasan sa kasalukuyan kabayan. Pero kahit nahirap sa buhay kabayan, marami pa rin dapat na we should be thankful to our Lord. Sapagkat narito pa rin po tayo sa daigdig na ating ginagalawan kabayan. Alam nyo kabayan ko, kami po ng aking may bahay, dadalawa lamang po kami. Ang mga anak ko may kanya-kanya ng buhay na kanilang kinakaharap. Kami po lahat ng trabaho sa bahay, nagsosolo sapagkat hindi na po namin kailangan ng katulong o yung sinasabi po nating kasambahay, kabayan ko. Ang ginagawa po naming mag-asawa, linis, luto, laba, kumpuni ng mga bagay na sira o dapat na bigyan ng remedyo. Trabaho po yan. Kaming dalawa, kabayan ko. At nakakaraos naman po. At yung pong sa gawaing pambahay, na kaya po ng aking may bahay, siya po ang gumagalaw. Pero ngayon, dahil po sa senior na, pag hindi niya kaya, ako na rin po ang pumapapel. Pero nag-workout naman po ako, kabayan ko, sapagkat kahit na po yung pagiging lolo natin, kabayan, tayo po ang nakataya at nakakayanan pa natin ng mga bagay na dapat nating isagawa sa ating buhay, kabayan. Alam nyo, itong kinalalagyan ko, ito yung gym ng Humor for Lakas Tao. Kung nakikita po ninyo ang mga equipment, pansamantalang nakatigil dahil lang po dun sa pandemic na nagdaan, at ito po ay nilalagay po namin sa ayos para magkaroon po ng paraan, kumita naman po ang mga kababayan po natin katulad ng inyong lingkod. Alam po ninyo, hindi tayo dapat na, sabi nga, sa ating buhay sa ngayon, hindi tayo dapat umasa sa ating mga anak kasi they are on their own, kabayan ko. Sabi nga ng nabasa ko, huwag tayong malungkot kung walang tawag mula sa ating mga anak. Kung hindi makadalaw, okay lang. Baka busy po sila. At tayong mga senior, huwag tayong nakaupo lamang po kabaya. Huwag tayong malulungkot. May nabasa po ako na palagian siyang nakadungaw sa bintana. Pinanonood po ang mga ibon na naglipa na, ang mga taong naglalakad. At siya po ay nag-iisip at nalulungkot, kabayan ko. Huwag po ninyong gawin niya, kabayan. Walang dapat na ikalungkot sapagkat ito po ay hindi makatutulog sa inyo pong kalagayan, sa inyong buhay, kabayan. Kumisan, tayo nga po na mga lolo na, hindi po makatulog. Kumisan naman ay laging naaantok, kabayan ko. Ako nga po, kabayan, alas-3 ng umaga, gising na. Init ng tubig, luto ng pagkain, dilig ng mga halaman, linis ng ilang parte ng bahay. At ang hindi ko kinakalimutan, kabayan, ay ang makinig sa radyo ng isang prayer na aking pong ginagawa araw-araw, kabayan. Prayer ang hindi ko pinalalampas at panghuli, inaayos po ang higaan na pinagtulugan, kabayan. Dito, hindi ko makakalimutan yung binanggit po ng isang military officer mula po sa ibang bansa. Kabayan ko, isang tayuhan. Sabi nga po niya, can I quote, "If you cannot fix your bed upon waking up, you don't deserve to be called a real man." End of quotation, kabayan. Okay? Yan po, kabayan, ang daily routine ng inyong lingkod. Sana kayo rin, dear seniors, kabayan ko, ito po ang ating maipapayo sa lahat po ng mga kinaukulan na sumusubaybay ng ating palatuntunang ating naalamin. At yan po ay gagawin po natin at dapat natin gawin till the end of time. Till the end of time. Okay, kabayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating palatuntunan, ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan.